Well, I forgive him for having lunch with Monique. Dapat bukas kami magkasama. He must be thankful, but he's hot. I'm really sorry but I think I'm forgiven, I said before looking at our head. Masama ang tingin niya sa akin, kaya matamis lamang akong ngumiti. Wala itong kahit na anong sinabi. Bumalik lang to sa opisina nito at ang mga kasamahan ko naman umupo rin sa kani-kaninyang swivel chair. Alam kong hindi dapat ako umuwi, pero dahil tinatamad na ako magtrabaho dito, mabilis kong kinuha ang bag ko bago naglakad patungo sa elevator. I will think of a different way to get into his office again tomorrow. Professionalism? What's that? Napangisi ako sa naisip at naging maganda ng mood ko hanggang sa makauwi ako sa kondo ko. At nang maalala ang quote ni Wilson, nadadala ko ay bigla ako napaisip ng paraan. This won't be difficult, I murmured while inhaling his manly scent from his coat. You can't be serious, Monique. Wilson, you can't. Aagawin pa kita. Mas lalo ko napangisi habang iniisip ang mga posibleng mangyari bukas. I could still taste the lips on mine. He is a good kisser. He kissed me back. It means he finds me hot. He's affected. Monique won't win this time. I will be number one forever. I need to be number one because it makes me happy and proud. So watch out, Wilson Thompson. I laughed sweetly before hugging my pillow. Amoy ko pa rin ang amoy niya sa akin. Nakaka-addict pala, nakakabaliw. Well, he is handsome, so it's not bad to like him because I really do. I like him so much. Pumasok ako sa trabaho na napakaaga, dala ang paper bag na may lamang coat na ibabalik ko mamaya. I wore a recent dress today. Hindi nga naman angkop na magsuot ako na nabas ng kaluluwa dito. I just did it on purpose yesterday. Hindi ko na siguro uulitin. Natatawa akong umupo sa harap ng table ko na may bago ng computer set. Ramdam ko ang titig ng mga kasamahan ko sa akin na hindi ko na pinansin. I know they're judging me inside their head because if they like me, they will approach me first. Pero hanggang ngayon wala pa rin ako natanggap mula sa kanila. Well, it's fine. Kailangan na palitan to? Hi? Tanong ko sa babaeng malapit sa akin pero iling lamang ang sinagot niya. I rolled my eyes because of that before opening my new computer. Nanggigigil ako dahil tambak na naman ang gawain ko. I carefully tied my hair into a bun so I could work better. Mamaya ako natatrabahuhin ang CEO ng company na to. Seryoso ako nagtatrabaho hanggang sa makaramdam ako ng pangalan ng likuran ko. Kaya tumayo ako at nagunad. Nang lingonin ko ang mga katrabaho ko, napangiwi na lamang ako na makita na ni tumayo hindi nila magawa. Namapatingin ako sa oras, nakita ko malapit ng lunchtime. Napanguso ako ng bahagya, saka dahan-dahang kinuha ng bag ko, saka ang paper bag na may lamang coat. I washed it myself last night. It smells like me now. I even spread my expensive perfume. Di na ako nagpaalam pa na maglakad ako papunta sa elevator. Tahimik lang ako at seryoso. Nilabas ko ang ngiti ko na nakasakay na ako sa elevator. At nang makarating ako sa sadya kong floor, mas lalo pang lumawak ang ngiti ko. Hi! Can I go inside Mr. Thompson's office? I have something to return to him, I humbly said to his secretary. I can give it to him, ma'am. I immediately shook my head as a response. No, it's important. I am so sorry but I need to give it myself. Sabi ko kaya tumagal ang titig sa akin ng babae. I smiled at her sweetly when she nodded, so I became so much happy. Thank you, I'll be quick, sabi ko sabay kindat. Napangiti siya at napailing kaya natatawa ako dumiretso sa pintuan ng office ni Wilson. I did not wait for a second before pushing his door. Kagad akong pumasok at nakita ko siya abala sa pagpirma ng kung ano. Napahigpit ang hawak ko sa paper bag na dala dahil ang sarap niyang tingnan. A ruthless and serious CEO. What is it? Seryoso at malamig na tanong ni Wilson habang hindi ako tinitingnan. Napahagat ako sa ibabang labi dahil alam kong hindi niya alam na ako na to. Loosen up, sir? I said. Dahil sa sinabi ko, dahan-dahan siyang umangat ng tingin sa akin. I smiled at him widely. Umigting ang panga at bagyang umikot ang mata niya sa panalaking paraan. What are you doing here? Malamig na sambit ni Wilson, kaya bagyang kumunot ang noo ko pero hindi magawang ngumiti. I came here to return your coat. Mahinang sabi ko. Na makarating ako sa table niya, kapa ako pinatong ang bag ko at paper bag na dala sa ibabaw. Tinignan niya yon sandali at tulanggana
bago muling ibinalik ang tingin sa akin. Tinasadahan ko ng tingin ng mga papeles na pinipirmahan niya. The CEO is busy, ha? Nanunuyang tanong ko. Leave. Malamig na utos nito kaya napangiwi ako. Lunch? Umigting ang panga niya at dahan-dahan niyang sinandal ang likuran sa sandalan ng swivel chair. I smiled at him widely, but he just stared at me, like I'm the most crazy girl he ever met. Quit playing. Masungit na sambit niya kaya't natawa ko. Who says that I'm playing? Natatawang tanong ko pero biglang bumalik sa pagpirma ng mga papeles. Tinanaw ko siyang ginagawa yun pero ilang saglit pa, huminto siya at muling napatingin sa akin. Eve. Malamig na sabi ni Wilson pero nanunuya lang akong umiling. Don't be so rude. I'm being nice here. Sabi ko at saka daang-daang pinadaan ang kamay sa edge ng lamesa niya. I smirked while doing that and I know he's watching me. If you're here to piss me. Piss? No. I am here to entertain you. Kaagad na sambit ko bago siya tiningnan sa mga mata. Tamad niya akong tiningnan kaya mahina ko siyang kinindatan. Bahagya siyang napangawi na parang di niya kailanman magugustuhan ang ginawa ko. But I doubt that. He likes me. Because he won't kiss me if he don't. Miss Alcantara. Call me Ivana. Stop being so stiff. Loosen up. Natatawang sabi ko pero umiling lang siya at mabilis nang tumayo. Akma siya maglalakad pero mabilis kong pinaikot ang braso ko sa bewang niya. Won't you congratulate me, sir? I look like a professional now, right? Nanunoy ang sambit ko bago ko nilapit ang katawan ko sa katawan niya. I sniffed his manly scent before burying my face on his chest. Why are you always pushing me away? I murmured while caressing his chest. Mariing mura niya kahit namilog ang mga mata ko, and he cursed. Do you really want to play? Mariing sambit niya at bahagyang nagpaawang ng mga labi ko. Why? Di natuloy ang akmang sasabihin ko pa dahil napasinghap na lang ako. Biglaan niya akong tinulak pa upo sa swivel chair niya. Mabilis sana akong tatayo pero kinulong niya ako sa pagitan ng dalawang braso niya. Namilog ang mata ko sa kaba nang biglang dumaloy sa buo kong katawan. I pushed his chest slightly. Get off! Akala ko ba matapang ka? Lalo nang laki ang mga mata ko at saka itimula ko siya na malakas lalo pero mas malakas siya. Nagsimula akong mataranta kaya galit ko siyang tiningnan kaso ngumisi lang siya na parang sarkasmo. Alis! Ano ba? Galit na sigaw ko pero nagmatigas ka. Next time, don't start if you can't commit, he said. Get off! Matigas na sigaw ko lalo nang maramdaman ko ang tungki ng ilong niya sa leeg ko. Malakas ko sinuntok ang dibdib niya para lumayo siya pero hindi niya ginawa. Mas lalo akong nataranta. Get off! Tarantang sigaw ko ulit pero naramdaman ko ang labi niya sa leeg ko. Napasinghap ako at imbes na itulak siya, humigpit na lang ang kapit ko sa dibdib niya. Heat immediately spread all over my body. Nanunuya niyang dinidikit ang labi sa leeg ko kaya wala sa sariling napatingala ako ng bahagya. See? You're submissive, he whispered while kissing my neck. I am not. Mariing sambit ko habang kapit na kapit sa dibdib niya. Wala na akong pakialam kung malungkot man ang damit niyang suot. I could not control his sudden emotion that I don't know what to call. Ilang sandali pa, perusahan niyang ibinuka ang mga hita ko. Nanlaki ang mata ko dahil sa gulat, pero mas nagulat ako nang pumesto siya sa pagitan ng mga hita ko. Mahinang mura ko nang maramdaman ko ang bigat niya sa ibabaw ko. I could not contain my moan. Nawala na sa isipan ko ang pagtulak sa kanya dahil ngayon ako na mismo ang humihila sa kanya palapit sa akin. I bit my lower lip when I felt his tongue on my neck. Research further about me, he said while kissing my neck so back. Inawakan niyang mariin ang bewang ko para hindi ako makagalaw at dahil sa ginawa niyang yun mas nakaramdam ako ng emosyon na ngayon ko lang naramdaman. My body is burning and my heart is pumping so fast. Nakakabaliw. Malakas na ungol ko ng bahagya niyang kagate ng isang parte sa leg ko at mas lalo pang naging dahilan para umapoy ang katawan ko. Dahan-dahan kong pinulupot ang braso ko sa batok niya at ang init na naramdaman ko'y mas dumoble nang maramdaman ko ang pagdaan ng palad niya sa katawan ko. I gasped and I groaned in pleasure. Mas lalo ko siyang hinatak palapit sa katawan ko. Wala na akong pakialam kung tumaas man ang tumaas ang dress na suot ko. Nakakabaliw. Nababaliw na ako. This is a punishment, he whispered while still kissing my neck. I groaned weakly. Ako na ngayon ang nanghina. Nawala ng lahat ng tapang ko. Gusto ko magsising inunahan ko siya kaya ngayon ako ang nabihag.
I want to cry out of frustration. Nanghina ako ng tuluyan at napapikit na lamang. Nasaan ang tapang mo? Show me! He teased while molding my breast. Pinanggigilan na parang bata. Nawala ng lahat ng lakas ko. Tuloy niya na nakontrol ang buo kong katawan. Stop! Nangihinang sambit ko habang mariin ang kapit sa kanya para lang kumuha ng lakas. This is what you want, right? Kahit sobrang nanghihina, nagawa ko pa ring halikan siya pabalik. I could not able to stop. Di ko magawang tumigil kahit ayoko na dahil masyadong malayo nang nararating namin. At imbes na si Wilson ang baliwin ako pa ang nabaliw. Habang abala kaming dalawa sa paghahalikan, narinig kong isang katok. My eyes widened and I pushed him. Agad siyang tumigil sa paghalik sa akin at tumingin sa pinto. Natauhan akong bigla kaya muli ko siyang tinulak kahit nakawala ako. Dali-dali akong tumayo at mabilis ko ring inayos ang sarili ko. Sobrang nangihinang tuhod ko kaya't bahagya akong humawak sa lamesa niya bago ko kinuha ang bag ko. Mahina ako napamura habang nanginig. Wait! Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Wilson dahil patakbo na ako lumabas. Hindi ko na pinansin pa ang sekretary niya na mukhang kumatok at tumakbo na ako na mabilis patungo sa elevator. Pawis na pawis ako at nanginginig. Mahina akong sinabunutan ng buhok ko nang makarating ako sa floor namin. Hindi ako makahinga ng maluwag kaya mabilis akong umupo sa swivel chair ko. My heart is still pumping so hard. Naiyak kong napahilamas ang palad sa mukha sa ilang beses na napanunok. That was not part of my plan. Hindi dapat nangyari yun. Bobo. Bulong ko sa sarili ko. Hindi na ako nakampante sa mga sumunod na oras. Talagang hinintay ko ang pagtatapos ng office hours dahil atat na ako na umuwi. Nang matapos ang office hours, hindi na ako naghintay pa ng kahit isang segundo dahil talagang tinakbo ko na papunta ng parking lot. Nandito pa rin sa isip ko ang mga nangyayari. Hindi ko makakalimutan na talagang nakakabaliw. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Wala iyon sa plano ko. Hindi ko inaasahan. Kung hindi ko matok ang sekretary niya, sigurado, higit pa doon ang nangyari. Napasigaw ako sabay hampas sa banibera ng kotse ko dahil sa inis. But why does it feel good? His lips on mine feels good. Nakakabaliw ang mga haplos niya. Nababaliw ako. Nang makarating ako sa kondo ko, kaagad akong naligo. I washed my body thoroughly. Ayokong maramdaman pa ang kahit anong bahid ni Wilson sa katawan ko. I am so frustrated because of what happened. Hindi yun ang plano ko. I never planned to be his prey. I was not doing this to prove to Monique that I am still undefeated. But what's happening? I like his touch. Matapos kong maligo, ay pilit kong nilibing ang sarili ko para makalimutan na nangyari. I edited my already edited manuscript. I also prepared a bowl of popcorn so I succeeded in forgetting what happened earlier. Nasa gitna ako ng pag-i-edit nang biglang tumunog ang phone ko. Naibaba akong laptop ko para matingnan kung sino ang tumawag. At agad ako nakaramdam ng panghihina na makita na si Daddy ang tumatawag. I cleared my throat before answering his call. Dad? Mahinang bati ko. Kagad kong narinig ang tawa ng babae sa kabilang linya kaya lumamlam ang mga mata ko. Bigla ring pumitik ang dibdib ko dahil doon pero hindi ako nagsalita pa ng kahit ano. Your allowance for next month is now deposited on your bank account. Check it. Mabilis na sabi niya. Thank you so much, Dad. By the way, di ko na nagawa pang tapusin ang gusto kong sabihin dahil binaba niya na kaagad ang tawag. Napaawang na lang ang labi ko at saka nangihina kong inalis ang cellphone sa tenga ko. Makangamusta lang naman sana ako. Doc Robert Alcantara. Napabuntong hininga ko habang nakatitig sa pangalan ni Daddy sa contacts ko. You won't even ask about me, Dad? I murmured while my heart was slowly breaking. Ganito na lang ba? He'll call once a month to say that I already have my allowance in my bank account? Para naman kung kailangan ko siya. Paano niya malalaman kung may problema ako? Kung hindi niya ako matanong kahit sa ulam ko lang para sa gabing to? How would he know if I'm eating responsibly? Nangihina kong sinara ang laptop ko. Pinatong yun sa bedside table pati na rin ang phone ko. Daan-daan akong humiga sa napayakap sa unan ko. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na ang luhang dumadaloy sa pisngi ko. I bit my lower lip to stop myself from sobbing hard. I assumed they're now happily eating together in a huge dining area. Marami silang pagkain at masayang-masaya nag-uusap tungkol sa nangyari sa araw ng isa't isa. The laugh that I had earlier was from my sister. I knew it.
Dad loves her so much. Ang pagmamahal na sana'y makita ko rin galing sa ama para sa akin. Pero alam kong malabo. But why am I still hoping? Pasalamat nga ako dahil inuutusan pa ako ni Daddy. Pasalamat nga ako dahil malaking allowance na binibigay niya kahit anak lang ako sa labas. Pasalamat nga ako dahil binuhay at pinag-aral niya. That's enough, Ivana. I can't demand it. Hindi umiikot ang mundo niya sa akin. He doesn't even know my birthday. It's fine. It's fine. Perfectly fine. I am happy. I knew it. I am so happy. Nakatulugan ko ang sakit ng dibdib ko at kinabukasan wala na ako sa mood. Tamad akong bumangon at naghanda para sa trabaho kahit na ayaw ko sanang pumasok. Pero naisip ko na pag hindi ako pumasok, mas lalo kong didibdibin ang nangyari kagabi, kaya mas mabuti hindi na ako magkulong dito sa kwarto ko. My mood reflects my fashion taste. I just wore simple white polo and denim pants. Tanging isang 1-inch na step-in lang ang suot ko at nakontento na ako doon. I sighed when I saw the reflection on my mirror. Sobrang putla ko at laki na rin ang eye bags ko. Ayoko sana maglagay ng makeup pero wala akong choice kundi maglagay ng konti para matago ang problema sa mukha ko. I just put on a pink lipstick and concealer. Mabilis ako umalis ng kondo ko para maaga pa rin makarating sa trabaho. I was so silent inside the elevator and even when I get inside my car, tahimik lang ako nag-drive at wala sa sariling napatulala ng maipit sa traffic. And right after I went to the company building, I decided to offer coffee and sandwich for breakfast. Inubos ko ang pagkain ko bago ko pumasok sa opisina. Tahimik lang akong pumasok at nung batiin ako ng guard, isang tango lamang ang sinagot ko. Kita ko pa ang pagkagulat niya pero hindi ko na pinansin. Lahat ng ulo ay bumaling sa akin nang tuloy na ako makapasok sa ground floor. I rolled my eyes before I decided to just look at my phone. Habang naglalakad, patungo elevator, nakatutok lang ang mata ko sa screen ng cellphone ko. Di ako nakatingin sa daan dahil kampante akong wala talagang babangga sa akin. But I was wrong. I groaned in pain when I bumped at someone who has a very strong body. Buti na lang hindi ko nabitawan ang phone ko. Ines kong binilingan na nakabangga sa akin at bahagyang nangunot ang noo ko na makita si Wilson na nakatingin sa akin ng diretso. Good morning, sir. Mahinang bati ko at saka nagpatuloy sa paglalakad patungo ng elevator. I am not in the mood to flirt today. My father's words were still inside my head. Really? My allowance? Naiisip niya yata na isa akong charity na bonbon niyang pinadadalhan. Na makapasok ako sa elevator wala sa sarili, napatingin ako sa labas. I saw Wilson's watching me with his furrowed brows. I did not smile at him. We just stared at each other's eyes while the elevator door is slowly closing. Bagya ako napapikit, napasandal sa pader ng tuloy na tong nagsara. I am still not used to it. Dapat sanay na ako sa pagtrato sa akin ng ama ko. Pero bakit nasasaktan pa rin ako sa tuwing sinasampal niya sa akin kung gaano siya walang pake? Why can't he treat me like how he treats Christine? Pareho lang naman kaming mga anak niya. Napangisi ako na mapaklasa na isip. Hindi nga pala kami pareho. Siya legal na anak habang ako anak sa labas. I must start accepting these things. I am all alone. No one is willing to be with me. Well, I don't care. Kaya ko naman. I'm all fine. Kaya ko namang mag-isa. Nakaabot nga ako sa edad ng 24 nang di nakakaramdam ng kalinga ng isang magulang. Natigil ako sa pag-iisip ng mga negatibong bagay na mabukas ang elevator sa tamang palapag. Tahimik ako at walang ganang lumapit sa table ko. Ni hindi ako nag-aksaya pa ng panahon at tingnan ang mga katrabaho na nakatingin sa akin ngayon. I opened the computer and started doing what I needed to do. Making myself busy could help me forget about those things that hurts me. Nagtatrabaho ako ng seryoso at hindi ako tumayo o lumingon man lamang. Nakatutok lang ang mga mata ko sa computer at ang mga papeles na dapat gawin. Saktong 12:00 nang makaramdam ako ng gutom. Wala sa sariling nilingon ko ang mga katrabaho at napanguwi nang makita na konti na lamang kami. Siguro kanina pang umalis para mag-lunch ang iba. Mabilis akong tumayo at akmang aalis na rin para mag-lunch, kaso natanaw ko isang babaeng papalapit sa gawi ko. She is Wilson's secretary. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.
Ingat po tayong lahat.